12:00 ng hating gabi nang makarating kami sa Elizalde Towers dito sa Ortigas. Kaagad kaming bumaba ng taxi ni Mama, matapos naming magbayad. Labis ang kaba ko dahil pag-aari din ito ng mga Elizalde, at maaaring hindi lang si Kuya Kevin ang Elizalde na nakatira dito. Elizalde Towers din ang condominium na tinitirhan ni Kaiser, pero nasa Taguig iyon, at malapit sa opisina nila. Kaagad naming nilapitan ni Mama ang guard na nasa entrance nito. Marami pa ring tao ang labas-masok dito kahit 10 oras na ng gabi. Saan po kayo ma'am? Kaagad nitong tanong sa amin. Maaaring kabisado na niya ang mga mukha ng mga taong nakatira dito, at hindi kami pamilyar sa kanya. Isang beses pa lang din naman akong nakapunta dito. Magandang gabi po kuya, sa unit po kami ni Kuya Kevin Elizalde. Nandyan po kaya siya ngayon? Tanong ko sa kanya. Si Mama ay palinga-linga sa buong paligid. Ngayon pa lamang siya nakarating dito. Sandali lang po ma'am ha. Kaagad nagbuklat ng logbook ang gwardya. Naghintay naman kami ni Mama. Lihim akong nagdasal na sana, ay naririyan siya ngayon. Ano po kayo ni Sir Kevin ma'am? Tanong niya sa amin, habang sinusuri ang mga nakasulat niya sa logbook. Nagkatinginan naman kami ni Mama. Kaibigan po, sagot ko naman sa kanya. Susubukan ko lang po muna siyang tawagan ma'am. Ano pong pangalan niyo? Kaagad niyang dinampot ang telepono, na nasa tabing mesa niya. Sage po, pero nandyan po ba siya? Paniniguro ko sa kanya. Yes ma'am. Nakahinga kong bigla ng maluwag. Hi, salamat sa Diyos. Pasensya na kuya ha. Wala akong load, kaya hindi ko siya natawagan na darating kami ngayon. Titingnan natin ma'am, kung gising pa po siya. Naghintay din siya habang nasa tainga niya ang telepono. Sana naman ay sumagot si kuya, at sana ay bilasan niya, dahil baka may makakilala sa amin dito ni Mama. Sana naman ay gising pa siya. Hello, sir, pasensya na po sa istorbo. Biglang namilog ang mga mata ko nang magsalita siyang muli sa telepono. Nakausap na nga niya si kuya. Kuya, pwede po ba ako? Kaagad kong inagaw sa kanya ang telepono. Napakamot naman sa ulo ang gwardya. Kuya, si Sage ito. Nandito kami ni Mama sa baba. Papasukin mo kami please. What the? Ano namang ginagawa niyo dyan? Mukhang nagulat siya. Mamaya ko na ipapaliwanag. Please kuya, hindi kami pwedeng magtagal dito sa labas. Istorbo kayo. Umakyat na lang kayo dito. Okay, kuya, akyat na lang daw po kami. Kaagad kong ibinalik sa guard ang telepono. Kaagad din naman niya itong tinanggap, at dinalang muli sa tainga niya. Papapasukin ko po ba sila sir? Dalawa po sila, tanong niya doon. Sige po sir, pasok na daw po kayo, aniya sa amin bago niya ibinaba ang telepono. Labis-labis naman ang saya ko. Maraming salamat kuya. Halika na mama. Kaagad kong hinila ang braso ni Mama papasok sa loob ng gusali. Dumiretso kaagad kami sa elevator, at pumasok sa isang nakabukas. Tinungo namin ang 10th floor, kung saan naruroon ang unit ni Kuya. Pagdating doon, ay madali kaming nagtungo ni Mama sa unit ni Kuya. Hinihingal ako dahil sa labis na kaba. Kaagad ko ring pinindot ang doorbell, bago kami naghintay ng ilang sandali. Nakikita ko rin ang kaba sa mukha ni Mama. Ilang minuto lamang ang lumipas, ay bumukas ang pinto at bumungad sa loob si Kuya na gusamot ang mukha. Nakatapis lamang siya ng puting tuwalya, at sabog-sabog ang buhok. Medyo may kadiliman sa loob, pero kaagad ding lumiwanag ang buong paligid. Kuya, Kevin, anak, parang maiiyak na si Mama habang nakatitig sa kanya. Ano bang ginagawa niyo dito? Kaagad niyang niluwagan ang pinto. Dam ako din ang mga mata niya sa mga dala naming bag. Nag-evacuate ba kayo? Binaha ba ang bahay niyo? Wala namang bagyo Kaagad kong hinila si Mama papasok sa loob. Muli naman niyang isinara ang pinto. Natano ko namang bigla ang isang nakahubad na babae sa sala niya. Nagtapis lamang din ito ng puting kumo, at yumuko nang makita kami ni Mama. May kasama ka pala kuya. Inistorbo niyo ang moment namin. Ano ba kasing ginagawa niyo dito? Naglakad siya palapit sa babae. Pumasok ka muna sa loob, aniya dito. Pinatay din niya ang nakabukas na TV. Nagkalat din sa mesa ang mga bote ng alak at pagkain. Kaagad din namang tumayo ang babae. Pasensya na po, aniya sa amin ni Mama. Yumuko siyang muli, bago nagtungo sa silid ni Kuya. Bagong girlfriend siguro siya ni Kuya,
pero ngayon ko lang siya nakita. Inumpisahan ng ligpitan ni kuya ang mga kalat sa sala niya. Lumapit na rin kami sa kanya ni mama. Pasensya na anak, kung naistorbo ka namin. Kailangan lang namin ang tulong mo, ani mama sa kanya. Wala akong maitutulong sa inyo. Dinala niya ang mga bote ng alak at mga tirang pagkain sa kusina. Ibinaba naman namin ni mama ang mga bag namin sa isang tabi. Mama, ako na po ang kakausap kay kuya. Maupo na po muna kayo dyan. Kaagad kong sinundan si kuya sa kusina. Masinop na siya sa mga gamit ngayon. Pansin ko na parang ang linas na nitong kondo niya. Dito na kaya nakatira yung babaeng kasama niya. Maganda rin yung babae, kahit hindi ko gaanong makita ang mukha dahil nakayuko, at sabog-sabog din ang mahabang buhok. Mukhang nasa kalagitnaan sila ni kuya kanina ng kasarapan. Kuya, you can't live here, kaagad niyang sagot sa akin. Namaywang siya sa harapan ko kaya kitang-kita ko kung gaano kaganda ang katawan niya. Nakita niyo naman may kasama ako, and I only have one room here. Sino siya? Girlfriend mo? Si Leah, at dito na siya nakatira. Hindi naman kami titira dito. Hihingi lang kami ng tulong sa iyo ni mama. Hindi na kami pwedeng bumalik ngayon sa tirahan namin. How much? Malamig niyang tanong. Napahikbi naman na ako ng tuluyan sa harapan niya. Buntis ako. Bigla namang nagbago ang anyo niya. Kaagad ding bumaba ang paningin niya sa tiyan ko. Bago pa lang. Wala pang 2 buwan. Bakit sa akin kayo ngayon lumalapit? Nasaan ang ama niyan? Biglang tumigas ang anyo niya. Isa sa mga, Elizalde. What? Tumaas bigla ang boses niya, kasabay ng gulat sa anyo niya. Mahabang kwento kuya, kailangan naming umalis. Hindi niya ako pwedeng makita. Kaagad nagdilim ang anyo niya, at everyone ang galit sa mga mata niya. Hindi ba't sa kumpanya ka ni Kaido nagtatrabaho? Mukhang hindi pa niya nababalitaan na malapit na kaming ikasal ni Kaiser. May sariling mundo talaga siya. Nag-resign na ako, dahil nga ikakasal na ako kay Kaiser. Kaiser, anak ni Tito Christine. Oo, then what? Hindi ba at si Carson ang boyfriend mo? Nagtatago na si Carson. Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Nangunot namang bigla ang noo niya. Ganito kasi yun kuya. Nagpunta ako sa condo unit ni Kaiser noong secretary pa ako ni Sir Kaidun. 4 na buwan na ang nakalipas. Nakasama ko noon si Carson dahil nangungutang siya sa akin ng pera. Hindi siya naniwala na may kukunin lang akong document sa condo unit ni Kaiser, kaya sumama siya. Nalaman niya yung passcode ng unit. Hindi ko naman sinasadya, at hindi ko naisip na may gagawin siyang masama. Kinagabihan, pinagnakawan nila yung unit ni Kaiser at maraming nakuha. Umabot daw ng 1 milyon. Ang buong akala ni Kaiser ay kasabwat ako ni na Carson. May kasama pa siyang 2 lalaki sa panloloob. Tumakas sila Carson at ang mga kaibigan niya. Ako yung pinagbabayad ni Kaiser sa ginawa nila dahil kasabwat daw ako. Nakapagbayad daw ako ng mga utang ko sa mga taong pinagkakautangan ko, pinaimbestigahan niya yun. Binigay lang naman yun sa akin ni Carson, dahil ang sabi niya sa akin ay nanalo siya sa sugal. Hindi ko alam na pinagnakawan na pala nila noong gabing yun ang unit ni Kaiser. Nakita sila sa CCTV. Hayop na Carson yun. Mapapatay ko siyang gago siya. And this Kaiser, he's forcing you into marriage for the sake of paying. Is he out of his mind? And he's the father of that child. Oo, so, what's the problem now? Ikaw pa ang makaka-profit kung magpapakasal ka sa kanya. Ayaw mo ba niyan? Magiging mayaman ka na. Kuya, hindi naman yan ang gusto ko. Hindi mo siya gusto. Ano pang hahanapin mo sa taong yun? Bumalik yung ex-girlfriend niya at ngayon, ay nawalan na siya ng panahon sa akin. Fight for what's yours. Damn. Hindi niya ako mahal kuya. Ipinagpaliban din niyang bigla ang kasal namin para sa babaeng yun. Kesyo may sakit daw yung ex niya, at kailangan niyang tulungan. Gago ba talaga siya? Doktor ba siya? Sino yung babaeng yun? Si Lyra Legaspi. Nasa Las Vegas daw ang family, pero umuwi siya dito sa Pilipinas para agawin sa akin si Kaiser. May sakit daw na leukemia ayon kay Kaiser. She's a damn user. Mamamatay na nga siya't lahat, nang aagaw pa siya ng hindi kanya. Gusto niya yatang pumunta sa impyerno. Kuya, naiyak na ako sa labis na frustration. Nakahanda na yung gown ko, yung mga susuotin ko.
Nakaayos na rin ang lahat. May simbahan na, na-register na sa munisipyo, may venue na, si Ate Rox ang nag-aasikaso ng kasal. Dapat sa linggo ay kasal na namin. Bakit wala akong alam? Ewan ko sa'yo. Ano ba kasing ginagawa mo? Hindi magpapakasal sa iyo ang Kaiser na yun kung wala siyang hidden agenda. Anong ibig mong sabihin? Don't you understand? In the Philippines, there is no provision for divorce. Once you are married, it's for keeps, and all his properties will be automatically yours. Wala naman akong pakialam sa yaman niya eh. That's not what I meant, you idiot. Napasimangot ako sa sinabi niya. Pero pwede ring pinaasa ka lang niya para mapahiya ka sa lahat dahil sa kasalanang ibinibintang niya sa iyo. Maaaring pinaghihigantihan ka lang niya sa ganitong paraan. Nakaplano na hindi ka talaga niya pakasalan. Yan din ang sabi sa akin ni Mama. Tuluyan na akong napahagulhol sa harapan niya dahil sa labis na sakit na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Gagong Kaiser, walang iya siya. Gumalaw ang ugat sa sentido niya at kumuyam ang mga kamao niya. Gusto ko na siyang layuan, kuya. Tulungan mo na lang ako please. Tumitig naman siya sa akin at tila nag-isip. Dala niyo ba ang mga documents niyo ni Mama? Dinala namin ang lahat ng mga importante. Aasikasuhin ko bukas na bukas din ang passport niyo. Lilipad kayo patungong ibang bansa. Pero bago yun, humarap ka muna sa kanya, at isampal mo sa kanya ang pera niya. Sasamahan kita. Napangga nga akong bigla sa sinabi niya. Bigla akong kinabahan. Kuya, anong gagawin mo? Ako ang bahala. He messed with the wrong person. Huwag ang kapatid ko, lalo pa akong kinabahan sa sinabi ni at sa nakikita kong galit sa anyo niya. Pakiramdam ko ay may gagawin siyang hindi maganda. Kinabukasan, ay maaga akong nagising sa ingay ng tila mga gamit sa kusina, at amoy ng nilulutong pagkain. Humilab ang sikmura ko at para na namang babaligtad. Hindi ko na nakita pa si Mama sa tabi ko. Nakatupi na ang ginamit niyang kumot, at nakapatong na ito sa unan niya. Dito lang kami natulog sa sala, sa sahig. Pero mayroon naman kaming sapi na dalawang makakapal na comforter, kaya naging comfortable ang tulog namin kahit malamig, dahil sa lakas ng aircon. Si Ate Lia ang nag-ayos kagabi ng higaan namin. Mabait naman pala siya, at tila nahihiya pang humarap sa amin ni Mama. Nilingon ko ang kinaroroonan ng kusina. Natatanaw ko na doon sila Mama at Ate Lia, na abala sa pagluluto. Mukhang masaya din silang nagkukwentuhan. Bumangon na rin ako dahil tumitindi ang paghilab ng aking sikmura. Itinupi ko ng maayos ang kumot na ginamit ko. Itinaas ko na muna ang mga ito sa sofa, kasama ang mga unan. Tinupi ko rin ang mga comforter, at dito ko na lang din muna ipinatong. Napatikip akong bigla sa bibig ko ng tuluyan na akong maduwal. Kaagad kong binuksan ang sliding door at lumabas, upang makasagap ako ng ibang amoy, at upang lumabas din ang hindi magandang amoy dito sa loob. Sumalubong sa akin ang sumisikat ng araw. Ipinikit ko ang aking mga mata, at ninamnam ang init nito sa aking balat. Pinakalma ko na rin muna dito sa balcony ang aking tiyan. Medyo nahihilo rin ako. Anak, gising ka na pala. Bigla akong napalingon kay Mama na biglang bumungad sa pinto. Good morning, Maria. Halika na sa kusina. Mag-almusal na tayo. Mama, may naaamoy akong hindi maganda sa loob. Ano po bang niluto nyo? Nagluto ang Ate Lia mo ng sugpo. Nako, bigla akong napa-facepalm, kasabay ng pag-asim ng mukha ko. Kaya naman pala, bakit? Nagtataka siyang tumitig sa akin. Ayaw ni baby ng sugpo, Maria. Hipon din po yun, hindi ba? Naduduwal ako kaya ako lumabas. Ganun ba? Sasabihin ko sa Ate Lia mo. Nandyan pa po ba si kuya? Maaga siyang umalis dala ang mga birth certificate natin. Siguro ay aayusin na niya ang passport namin ni Mama. Mama, hindi ko po kaya dyan sa loob. Nahihilo din ako. Sandali lang at sasabihan ko ang Ate Lia mo. Kaagad din naman siyang pumasok sa loob. Naupo na lang muna ako sa isang silya na naririto. Hindi nagtagal ay biglang lumabas si Ate Lia. Good morning, Sage. Pasensya ka na, hindi ko alam eh. Itinago ko na yung mga sugpo. May niluto din kaming sopas ni Mama, baka magustuhan mo. Ate, baka favorite mo ang sugpo. Sige lang, mauna na kayo ni Mama kumain. Nako, hindi ko favorite ang sugpo. Your brother loves it. Pero kumakain din naman ako ng sugpo.
Natahimik naman ako sa sinabi niya. Kahit ang paborito ni kuya ay hindi namin alam ni mama. Marami kaming hindi alam tungkol sa kanya, at lalong hindi namin kilala ang totoong ugali niya. Sabay na tayong kumain. Mag-spray lang ako ng air refreshener para mawala ang amoy ng sugpo sa loob. Mild lang naman ang amoy niyon. Salamat ate. That's all right. Just a moment, okay. Muli siyang pumasok sa loob. Napangiti na lamang ako. Mabuti at nakatagpo si kuya ng isang tulad niya. Mabait siya at maasikaso sa amin ni mama. Hindi na ako magtataka kung bakit malinis at maayos na dito sa unit ni kuya ngayon. Nang dahil yun kay Ate Leah. Okay na, muli siyang lumabas ng pinto. Subukan mo na kung kaya mo na ang amoy. Tumayo na rin ako mula sa silya, at pumasok sa loob. Amoy lavender na refreshener ang ginamit niya, at humahalimuyak ang bango niya. Nasusuka talaga ako sa amoy ng hipon. Okay na ate, salamat ha, pasensya na rin. Okay lang, mabuti na lang pala, hindi ko nahaluan ng shrimp flavor ang sopas. I poured in some extra milk. I hope it suits your taste. Mukhang nag-iinarte kasi itong baby ko ate, ganyan talaga siguro kapag naglilihi. Nagtungo na kami sa kusina. Nakahayin naman na sa mesa ang mga pagkain. Naglalagay na rin si mama ng mga mangkok at kutsara. Gaano na kayo katagal ni kuya? Tanong ko kay Ate Leah. Kaka-5 months pa lang. But we've known each other for a long time. Talaga? Saan? Classmates kami noong high school. Then, schoolmate naman noong college. Oh wow, kaya naman pala. Nagkita lang ulit kami sa firm, and yun. Everyone ang matamis ng ngiti sa mga labi niya. Halatang kinikilig siya. Alam mo na ba kung sino talaga kami sa buhay niya? Tanong ko sa kanya, na ikwento na niya sa akin noong una pa lang. Nito lang noong magtagpo ulit kami, at nanliligaw na siya sa akin. He shared his entire life story with me. Nag-aalangan daw kasi siya dahil baka ma-discriminate siya ng pamilya ko kung sakaling malaman nila ang totoo. Or baka daw layuan ko siya, kaya sinabi na niya kaagad sa akin una pa lang. Tuldok-tuldok, mahal na mahal ko naman siya at tanggap ko kahit sino pa siya. Napangiti ako sa mga sinabi niya, ganoon din si mama. Parang may humaplos na mainit na bagay sa puso ko sa mga sandaling ito. And, ibang-iba na po talaga siya ngayon, compared noong teenage life pa namin. Matured na siya ngayon mag-isip. Although, kapag galit na galit siya, lumalabas pa rin ang evil spirit sa katawan niya. Katulad na lang nitong nangyari sa kapatid niya sa iyo, aniya sa akin. Pinayuhan ko na po siya kagabi pa lang mama, dahil baka makagawa siya ng hindi maganda, aniya kay mama. Nakikinig naman po siya sa akin, pero hindi pa rin ako nakakasiguro. Mahal na mahal po niya kayo, lalong-lalo na si Sage, kahit hindi niyo yun nararamdaman sa kanya. Pupuntahan niyo ang pinsan niyang si Kaiser mamaya. Sana ay maging kalmado siya. Ako na ang bahala sa kanya ate, sagot ko sa kanya. Ayoko din naman siyang mapasama. Ngumiti naman siya at tumungo-tango. Sige, let's eat. Sige, naupo na rin kami sa mga silya namin. Marami pa kaming napagkwentuhan ni Ate Leah. Nalaman kong nagmula din siya sa may sinasabing pamilya, pero hindi daw kasing yaman ng mga Elizalde. Pag-aari ng pamilya niya ang isang multinational food processing company dito sa Pilipinas. Si kuya naman ay nagmamay-ari ng isang digital label printing company, na konektado din sa kumpanya ng pamilya ni Ate Leah at ng mga Elizalde. Hindi lang sa kanila, kundi sa iba pang kumpanya na nangangailangan ng mga label ng kanilang mga produkto. Ganun na lamang ang gulat ko at paghanga sa kuya ko. Sinasabi ko na nga ba, at isa na rin siya ngayong CEO ng sarili niyang kumpanya. Kahanga-hanga siya. Marami pang ikinwento si Ate Leah sa amin tungkol sa kanya, na siyang ikinagugulat namin ni Mama. Nakita ko sa anyo ni Mama ang pagmamalaki niya kay kuya, hanggang sa hindi na niya naitago pa sa amin, ang mga luha niya. Masayang-masaya din po ako na nakilala ko kayo Mama, Sage. Hayaan niyo po, balang araw, ay lalambot din ang puso sa inyo ni Kevin. At nararamdaman kong malapit na po yun. Alam niyo po bang, gustong-gusto niyang tinatawag ko siya na Samuel. Talaga, naiiyak na tanong sa kanya ni Mama. Opo. Si Mama ang palaging tumatawag sa kanya ng Samuel, kasi yan talaga dapat ang pangalan niya, sagot ko sa kanya.
Ang ibig sabihin lang po yun, ay pinahahalagahan niya pa rin po kayo ang pinagmulan niya, tura naman niya kay Mama. Si Mama ay tuluyan ng humagulgol. Kaagad naman namin siyang niyakap ni Ate Leah, at hinagod ang likod. Mahal ka ni Kuya Mama, kaya huwag ka nang malungkot pa, ani ko sa kanya, pero mas lalo pang lumakas ang pag-iyak niya. Natawa na lamang ako, alam kong luhang kaligayahan ang iniiyak niya ngayon. Habang wala pa si Kuya, ay gumawa ako ng liham ng pamamaalam para kay Kaiser. Isinama ko ito sa sobra kung saan naglalaman ng 100,000 pesos, at ang singsing na ibinigay niya sa akin. Siguro ay makabubuting hindi na niya malaman pa ang tungkol sa anak namin, upang hindi na siya mahirapan pa. Hahayaan ko na silang maging masaya ni Lyra, at wala nang iniisip pang responsibilidad sa akin. Makakaya ko naman na ngayong buhayin ang anak ko dahil naririto si Kuya. Alam kong hindi niya kami pababayaan ni Mama. Saang bansa naman kaya niya kami dadalhin? Doon na kami magsisimula ng bagong buhay namin ni Mama, at ng anak ko sa oras na makaalis na kami dito. Hapon na nang dumating si Kuya. May dala siyang isang briefcase that contains 1.5 million pesos, na isusupalpol mo sa kanya mamaya. Pinasubrawan mo na kamo for 4 months of interest, aniya sa akin. Ang laki niyan Kuya, mas maswerte ka, dahil nasa iyo ang anak mo. Hinding-hindi yan matutumbasan ng yaman niya. Napahaplos akong bigla sa tiyan ko, dahil sa sinabi niya. Get your things ready. Binilhan ko na kayo ng jacket ni Mama. Okay na rin ang passport niyo, at iba pang mga kailangan niyo patungong Mexico. Mexico, gulat kong tanong sa kanya. May relatives kami doon, sila ang sasalubong sa inyo at bahala sa inyo doon, sagot naman ni Ate Leah. Huwag kayong mag-alala, hindi nila kayo pababayaan. Nakausap ko na sila kaninang umaga. Maraming salamat Ate Leah, walang anuman. Tumawag lang kayo sa amin kung magkaroon man ng problema. I've already sent the money to your bank account. Doon mo na lamang ipagamot si Mama, ani Kuya, na siyang ikinalingon naman namin kay Mama. Kagabi kasi, ay nasabi ko na rin sa kanya na may sakit si Mama. Si Mama naman ay walang tigil ngayon sa pag-iyak, habang nakaupo sa sofa at tumititig kay Kuya. Kagabi pa talaga siya emosyonal lalo na nang malaman namin ang kwento ng buhay ni Kuya mula kay Ate Leah. Si Kuya naman ay sanggit-sanggitan pa rin kay Mama, pero tinatawag naman niyang Mama, at inaalala din ang kalusugan. Mauuna ka na sa airport. Isasama ka ni Leah at ng mga tao ko. May dadaanan lang kami ni Sage, tulad ni Kuya sa kanya. Hindi tayo pwedeng magsabay-sabay, dahil marami din siyang utusan. Hindi pwedeng malaman ni Kaiser kung saang bansa kayo pupunta. Hindi ba pwedeng huwag mo nang isama ang kapatid mo doon? Baka kung mapaano siya, buntis siya, sagot ni Mama sa kanya. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganoon. Nag-aalala din ako sa iyo. Huwag kang magpadala sa galit. Baka kung anong magawa mo. Pinsan mo pa rin sa batas si Kaiser. Wala akong pinsang gago. Love. Kaagad namang hinawakan ni Ate Leah ang braso ni Kuya. Kaagad din naman siyang kumalma. Isasample ko lang sa Kaiser na yun kung ano ang sinayang niya, at kung sino ang binabangga niya. Mag-asikaso na kayo. Aalis na tayo. Kaagad na rin siyang tumalikod, at pumasok sa kwarto. Sabay-sabay kaming napabuntong hiningang malalim ni na Ate Leah at Mama. Gusto ko rin naman munang makaharap si Kaiser bago ko siya iwan. Alas 7 na ng gabi nang makaalis kami sa Elizalde Towers. Magkahiwalay na kaming sasakyan ni Mama, at doon na lamang kami magkikita sa airport. Kasama niya doon si Ate Leah, at ilan sa mga tao ni Kuya Kevin. Kami naman ni Kuya ay dadaan muna sa condo unit ni Kaiser. Tinawagan ko si Angel kanina, at tinanong kung pumasok ba sa opisina ngayong araw si Kaiser, pero ang sabi niya ay hindi simula pa kahapon. Kumuha ng especially iya si Kuya Kevin sa condo na tinitirhan ni Kaiser, at sinabi nitong kauuwi lamang daw ni Kaiser ng alas 6 ng gabi, kasama si Lyra. Nagsasama na nga yata sila. Niloko niya lang talaga ako. Malapit na ako maniwalang pinlano niya talaga akong iiwan sa ere, sa letseng kasal na ito. Pinaasa niya lang ako, at ito yung naisip niyang paraan para makapaghigant sa akin. Wala talagang kasalang magaganap sa aming dalawa. Yun ang totoo. Barya-barya lang sa kanya ang perang pinakawalan niya sa preparasyon. Ni hindi nga siya nakonsumi,
dahil ibang tao naman ang nag-ayos nito. Hindi ko siya mapapatawad. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Hinding-hindi niya malalaman ang tungkol sa aming anak, dahil wala siyang kwentang tao. Don't waste your tears on useless people, ani kuya sa tabi ko. Inabutan niya ako ng isang panyo. Kaagad ko din naman itong tinanggap, at pinunasan ang basa kong pisngi, ngunit wala pa ring tigil sa pagpatak ang mga luha ko. Ayoko sanang umalis sa bansang ito, pero kailangan. We're here. Fix yourself. Napali nga akong bigla sa labas ng kotse. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ko na ang pamilyar na paligid. Naririto na nga kami sa Elizalde Towers sa Taguig. Be brave enough to face him. Think about your child. Inabutan niya ako ng isang bottled water, na kaagad ko ring tinanggap. Binuksan ko ito, at mabilis na ininom. Ilang ulit akong huminga ng malalim, at pinakalma ang dibdib ko. Tinakpan ko ng muli ang bote at ibinaba na lamang sa tabi ko. Are you sure he's there? Napalingon ako sa kanya, at nakita kong may kausap na siya sa phone niya. Alright, kaagad din niya itong ibinaba at ibinulsa. Come on, nauna na siyang bumaba, mabilis ko namang inayos ang sarili ko. Hinaplos ko muna ang tiyan ko, at ilang ulit na humingang malalim bago bumaba. Nakagarteris denim pants ako, at black jacket na tinernuhan kong Chelsea boots. Si kuya din ang bumili nito para sa akin. Larry at Leonel, come with US. Ang iba ay maghintay na lang dito. Be alert, ani kuya sa mga tao niyang kasama namin. Bitbit na ng isa sa kanila ang black briefcase. Yes boss, sagot naman ng isa sa kanila. Pinamamatsyaga na rin ni kuya ngayon ang grupo ng mga tao ni Kaiser na nakabantay sa bahay namin. Sa ngayon daw, ay mukhang hindi pa rin sila nakakahalata na wala ng tao doon. Malaya kaming nakapasok sa loob ng gusali, dahil nga isa ring Elizalde si Kuya Kevin. Diretso kaming nagtungo sa elevator. Marami-rami rin ang mga taong naririto at naglalabas-masok. Pumasok kami sa isang bakanteng elevator. Pumwesto sa unahan namin ang dalawang bodyguard namin bago sumara ang pinto, at nagsimulang umakyat paitaas. Habang papalapit kami ng papalapit kay Kaiser, ay papalakas naman ng papalakas ang kabog ng dibdib ko. Iniisip ko na ang mga sasabihin ko sa kanya, at hindi ko rin alam kung ano ang mabubungaran ko sa loob ng unit niya. Siguradong magugulat siya, dahil malalaman niyang nalusutan ko ang mga bantay niya. Huminto ang pag-andar ng elevator sa 5th floor. Muling bumukas ang pinto. Binigyan kaming daan ng dalawang bodyguard at nauna kaming lumabas ni Kuya. Kaagad din silang sumunod sa amin. Nag-umpisa ng manggatag ang mga tuhod ko at mga kamay ko. Parang nahihirapan na akong humakbang. Para bang anumang oras ay bibigay ako. Pero pinakatatagan ko ang sarili ko. Kayang-kaya ko to. Hindi nagtagal ay huminto kami sa tapat ng pinto ng unit niya. Madalas niya rin akong dalhin dito noong wala pa ang ex-girlfriend niya. Marami na kaming alaala sa loob niyan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niya akong inangkin dyan sa lahat ng sulok sa loob. Baka nga dyan nabuo ang anak namin. Pero pwede ring sa kotse, sa opisina niya, sa pantry, sa restroom, o sa bed niya sa mansion ng family niya. Nagawa namin ang lahat ng yun sa loob lamang ng 4 na buwan. Nililinis ko pa ang buong unit niya habang siya ang tagakalat. Pero ngayon, ay ibang babae na ang nakakasama niya dyan, at wala na akong lugar pa, sa kahit saang lugar na may kinalaman sa kanya, lalong-lalo na sa buhay niya. Sinimulan ko ng pindutin ang doorbell. Ayoko na, huwag mo na kasi akong pilitin pa. Lupaypay si Lyra sa gilid ng kama matapos nitong isuka, ang mga gamot na ininom nito para sa isang malalang karamdaman. Maging ang mga kinain nito ay nailuwa rin, at kumalat sa damit nitong suot. Tila hindi naman na malaman pa ni Kaiser ang gagawin niya habang pinagmamasdan ang dalaga. Nagkalat na naman ang mga hibla ng buhok nito sa sahig at kama, dahil sa labis na paglalagas. Change your clothes. Kaagad niya itong nilapitan at hinuberan ng damit. Naiwan ang suot nitong underwear. Dito bumungad sa kanya ang itinatago nitong mga pasa, at mga tiny red spots sa iba't ibang parte ng katawan. Binuhat niya ito at dinala sa ibabaw ng kama. Kumuha din siya ng maraming wipes at nilinis ang mga duming dalaga sa mukha, leeg at dibdib. Halos wala naman ng lakas si Lyra upang gumalaw pa. Sorry, babe.
I know, you're having a hard time with me. Pero, masaya kong lilisanin ang mundong to. Because of you. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Lyra habang nakatitig kay Kaiser. Hindi sumagot si Kaiser, pero mababakas din sa anyo nito ang sakit at hirap na nararamdaman din para sa ex-girlfriend. Huwag kang malulungkot ha, kasi masaya ako, nalaman kong. Importante pa rin ako sa buhay mo, na mahal mo pa rin ako. Sa kabila ng pagkakahiwalay nating dalawa ng matagal. Patuloy pa rin itong nilinis ni Kaiser. I called Aunt Melanie and Uncle Troy. They are on their way home. Walang emosyon itong turan patungkol sa mga magulang ni Lyra. Babe, ikaw lang ang gusto kong kasama, until my last breath. They are your family. Don't be selfish. Muli namang humikbi si Lyra at lumuha. Tumayo si Kaiser at pumasok sa walk-in closet upang kumuha ng isang malinis na damit niya. Ang unit naman ni Lyra ay nasa tabi lamang ng unit niya, ngunit wala na siyang panahon pang magtungo doon para kumuha ng damit ng dalaga. Nasanay na rin itong magkulong sa unit niya upang magpaalaga at humingi ng atensyon niya. Hindi naman niya matiis ang ex-girlfriend. Paglabas niya mula sa closet ay bigla na lamang tumunog ang cellphone niya mula sa ibabaw ng bedside table. Kaagad niya itong dinampot. Nangunot ang noo niya nang makita niya sa screen ang pangalan ni Lucas na ngayon ay tumatawag. Isa ito sa mga utusan niyang tao. Walang pag-aatubili niya itong sinagot. Kaagad na pumasok sa isipan niya ang fiancé niyang si Sage. What's the problem? Boss, may problema po talaga tayo. Mababakas sa tinig ni Lucas ang takot at kaba. What? Napahinto naman si Kaiser kasabay ng pagdagindong din ng kaba sa dibdib niya. What happened? Kaagad na tumaas ang tinig niya. Wala na po dito yung mag-ina sila Ma'am Sage at Ma'am Nelia. May isang tambay ang nakapagsabi sa amin, na noong nakaraang gabi pa raw po umalis ang mga ito, at sa ibang daan lumusot. May dala daw malalaking bag. What the? Nabitawan bigla ni Kaiser ang damit na hawak niya at nahulog sa sahig. Kaagad na lumitaw ang malalaking ugat sa sentido niya dahil sa natuklasan. You useless bastards. Idiot. Find them. Nanggalaiti siyang bigla sa galit. Yes boss. Naibatong bigla ni Kaiser ang cellphone niya sa pader hanggang sa mabasag ito at mahulog sa sahig. Mabibilis ang kanyang paghinga. What happened? Nagpumilit na bumangon si Lyra mula sa kama. Pumuno namang bigla sa buong unit ang ingay ng tunog ng doorbell. Kaagad na palingon si Kaiser sa labas ng nakabukas na pinto ng silid niya. Mabilis siyang lumabas at tinungo ang front door. Si Lyra naman ay pilit ding bumaba ng kama. Dinampot nito ang damit sa sahig at itinakip lamang sa hubad nitong katawan. Hinang-hina siyang sumunod sa likuran ni Kaiser. Sinilip muna ni Kaiser mula sa peephole ang taong nasa labas. At ganon na lamang ang gulat niya, nang makita niya ang fiancé niyang si Sage. Nakatayo ito sa tapat ng pinto. Bumilis bigla ang tibok ng puso niya. Tila hindi na nakapag-isip pa ng maayos si Kaiser. Kaagad niyang binuksan ang pinto, hanggang sa bumungad na sa kanya ang dalaga. Sage. Hindi niya inaasahang makikita niya ito ngayon sa lugar niya. Kaagad ding bumangon ang labis niyang pagkasabik sa fiancé. Ngunit blanko ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Kaagad ding lumipat ang paningin nito sa taong nasa likuran niya. Si Lyra na tanging underwear lamang ang suot at natatakpan lamang ng t-shirt nitong hawak ang katawan. Nasaksihan ni Kaiser ang matinding sakit sa mga mata ng fiancé niya. You've got the wrong idea. I'll explain, nandito na ang kailangan mo. Kaagad namang itinaas ni Sage ang briefcase na hawak at binuksan ito sa harapan nila. Lam-eriwan ang gulat sa anyo ni Kaiser, nang matunghayan niya ang napakaraming pera sa loob nito. Napansin din niya ang isang puting sabreng nakasiksik sa gilid at pamilyar ito sa kanya. What's that for? Tanong pa rin ni Kaiser sa dalaga, kahit nahihinuhan na niya ang ibig sabihin nito. Kakaibang takot ang nagsimulang lumukab sa kanya. Bayad na ako sa utang ko. Nabasag bigla ang tinig ni Sage, at nagsimulang manggilid ang mga luha nito sa mga mata. Pareho na tayong matatahimik simula ngayon. Huwag mo na akong guguluhin pa kahit na kailan. What? Tila hindi makapaniwalang tumitig siya sa dalaga at sa sinabi nito sa kanya. Sage, you don't understand? Tinangka niya itong hawakan, ngunit nagulat siya,
nang may isang kamay ang humawak din sa braso niya ng mahigpit mula sa gilid. Mabilis na umatras si Sage at lumabas naman ang lalaking may hawak sa kanya. Napakadilim ng anyo nito habang nakatitig sa kanya. "Kumusta, Kaiser?" Bumada ang labis na gulat sa anyo niya nang makilala niya ang pinsan niya. "Kevin." Kaagad ding lumipat ang paningin niya sa fiancé niya. "What does this mean?" Nagtatanong ka pa. Kaagad na binigyan ni Kevin ng napakalakas na suntok sa mukha si Kaiser, dahilan upang bumagsak kaagad ito sa sahig. "Kaiser." Kaagad naman itong dinaluhan ni Lyra. "Ano ba? Tandang padamdam. Ano bang ginagawa mo?" Sigaw ni Lyra kay Kevin. Si Sage ay napatikip naman ng mahigpit sa bibig dahil sa gulat. Kaagad niyang hinawakan sa braso si Kevin nang tangkain pa rin itong sugurin ang fiancé. "Tama na, okay na, isa kang malaking gago." Dinuro ni Kevin si Kaiser habang nakabulagta sa sahig. "I swear, you will regret this day. Keep that in your useless mind. You have no idea what you've wasted." Nilingan din ni Kevin si Lyra. "You're not going to heaven. You're going to hell. Halika na." Kaagad nang hinila ni Sage si Kevin patungo sa elevator. "Sage!" Sigaw naman sa kanya ni Kaiser. "Come back here. Baby." Mabilis siyang bumangon, ngunit mahigpit siyang niyakap ni Lyra. Tama na please. Sage, come back here. Damn it." Nakita ni Kaiser ang pagyakap ni Kevin sa fiancé niya bago ito pumasok sa loob ng elevator. Bago ito tuluyang sumara, ay pinakitahan pa siya ni Kevin ng isang middle finger. Wala nang nagawa pa si Kaiser dahil ayaw din siyang pakawalan ng ex-girlfriend niya. Nanlungo siyang bigla at napatitig na lamang sa mga nagkalat na pera sa sahig. Naaga naman kaagad ang atensyon niya ng isang singsing na nakaluwa sa bakana ng isang puting sobra. Kaagad niya itong dinampot at pinagmasdan. Sumagi kaagad sa isipan niya ang araw kung paano niya ito ibinigay sa dalaga. Mabilis ding lamerawan ang sakit sa mga mata niya. Lumaylay ang kanyang mga balikat. Naikulong na lamang niya ang singsing sa nakakuyom niyang kamao. Lumuwag naman ang pagkakayakap sa kanya ni Lyra. Makikita sa anyo nito ang guilty para sa minamahal na lalaki. "I'm sorry. I'm so sorry babe." Mahina nitong sambit kasabay ng pagpatak ng mga luha sa pisngi. Wala siyang natanggap na sagot mula kay Kaiser, hanggang sa makita niya itong lumuluha na rin, at tila pasan na ang buong mundo.